Magandang araw mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Vlad. Pagkatapos nga ng makatanggap ng imbitasyon si Joseph at pumayag si Yeager ay agad silang umalis kinaumagan papuntang Derimar. Sa loob ng karwahe ay nag-uusap si Joseph at Vlad. Ayon kay Joseph ay kilala daw ang Derimar sa kanilang mga lemons. Malaki ang utang na loob ng mga taga-norte sa syudad na ito dahil minsan lang makakatikim ang mga taga-norte ng prutas. Ito rin ang daanan papuntang gitnang rehiyon kaya ganoon na lang kahalaga ang syudad na ito sa mga taga-norte. Kaya daw pala kailangan umaksyon ni Yeager, tanong ni Vlad. Sinabi ni Joseph na tama si Vlad at bawat krisis ay oportunidad lalo na kapag ang krisis na ito ay hindi kanila. Ang pamilyang Heinel ay nasa gitna ng pag-aaway dahil sa isyu kung sino ang mamana ng trono. Ang imbitasyon pala na natanggap nila ay imbitasyon ng isang lehitimong tagapagmana at isa lang ang ibig sabihin nito. Humihingi ito ng tulong, medyo nalito si Vlad at sinabing ang mundo ng mga nobles ay medyo komplikado. Sa huli, ang krisis na ito ay labanan para makuha ang Derimar, labanan at agawan ng magkakadugo. Ayon kay Joseph, ito ay dahil matagal ng tradisyon ng pagiging isang noble ang pag-aagawan ng kapangyarihan at kaharian ng magkakadugo. Sa Derimar, ang lehitimong tagapagmana ng pamilyang Heinel ay si Alicia. Ang kaniyan namang tiyuhin na si Endre Heinel ay sinasabi na si Alicia daw ay ipinanganak bunga ng mga lehitimong mga relasyon. Sinasabi ni Endre ito dahil kapag nawala si Alicia ay sigurado siya ang papalit sa trono. Si Alicia lamang ang tanging anak ng Baron Heinel pero dahil siya ay isang babae, mahina ang pundasyon ng kanyang pagiging lehitimong tagapagmana. At sa huli, para mapatunayan na siya ay karapat-dapat, pumayag siya sa isang honorable duel na inorganisa ng simbahan. Sa isip ni Joseph ay medyo malayong kamag-anak na niya si Alicia at kung tutuusin ay pinsang ikawalo na. Pero kahit malayo na ito ay ang ugnayan pa rin at ito ay sapat na. Sinabi ni Joseph kay Vlad na kukunin nila itong pagkakataon para magkaroon ng utang na loob ang Heinel family sa kanila at pumayag din ang kanyang ama sa plano na ito ni Joseph. Tumingin si Vlad kay Yeager. Sa isip nito ay kahanga-hanga si Yeager dahil inimbitahan mismo si Yeager na lumaban para sa isang leader ng isang pamilya. Nakita ni Yeager na tumingin si Vlad sa kanya at galit itong tinanong si Vlad kung ano ang tinitingin niya. Wala naman daw siyang ginagawang masama, sagot ni Vlad. Pero galit na sinagot ni Yeager si Vlad na ang isang mababang vassal ay nasa loob ng karwahe at komportabling nakaupo lamang habang ang kabalyerong kanyang master ay sumasakay sa kabayo. Wala na daw masabi si Vlad sa sarili niya. Hindi siya makasakay ng kabayo. Taas noo na sana si Yeager at proud dahil dinurob niya ang ibang mga vassal pero ano? Hindi man lang daw ito makasakay ng kabayo. Hindi makapaniwala si Yeager na ang vassal niya ay isang tanga. Sinabi ni Vlad na makakasakay din siya ng kabayo basta ito ay mamahalin, pero baka lang at hindi pa sigurado. Sinigawan ulit siya ni Yeager at sinabihan na siya dapat ang sumasakay sa mamahaling kabayo at hindi si Vlad. Habang patuloy ang kanilang paglakbay ay nakaramdam si Vlad na parang mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso, siguro dahil sa patuloy na pagleksyon sa kanya ni Yeager o baka dahil sa patuloy na pagkwento ni Joseph sa kanya. Ilang sandali lang ay lumindol. Pinatigil ni Yeager ang karwahe at pinababa ang mga sundalo sa kabayo. Sinipa din ni Vlad ang pintuan ng karwahe at pinalabas si Joseph. Pero sinabi ni Joseph na nakakahanga ang aksyon ni Vlad pero huwag itong masyadong magpanik. Dumaan na daw ito ayon kay Vorden. Sinabi ni Vlad na ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng lindol. Hindi daw ito lindol saad ni Joseph. Pinakita niya ang isang parte ng lupa kay Vlad. Napansin ni Vlad na parang may hamukay sa ilalim ng lupa. Ito ay gawa ng isang higanteng death worm, isang remnant ng namatay na dragon. Nang marinig ito ni Vlad ay napangiti siya, nakakamangha daw ito. Pagkatapos nga ng mahabang biyahe ay nakarating na sila sa natatanging syudad ng pamilya Heinel. Ang Derimar. Pagkarating nila doon sa mansyon ay sinabihan ni Joseph si Vlad na malaya itong makakapamasyal sa lugar. Nabigla si Vlad sa sinabi ni Joseph. Pwede daw nitong isama si Gerta sa paglibot at tingnan daw nito ang mga bagay at lugar dito sa Derimar. Hindi makapaniwala si Vlad na malaya siyang gawin ang gusto niya. Tinanong ni Joseph kung di ba ito gusto ni Vlad. Isipin daw nito ang dahilan kung bakit niya dinala ni Joseph. Mayroong magaganap na honorable duel at minsan lang ito mangyari at makita.
Isa pa, ang duelo na ito ay isang team duel. Marami ding mga kabalyero na iba-iba ang pinanggalingan na dumayo sa lugar na ito. Obserbahan daw ito ni Vlad at aralin ang kung ano man ang pwede niyang aralin. Sa isip ni Joseph na mas mabuting ipakita ito sa harap ni Vlad kaysa sabihin lang ng paulit-ulit. Sa ganitong paraan ay mas mabilis siyang matututo at sana sa paraang ito ay mas lumawak pa ang mundo ni Vlad at ang kanyang mga karanasan. Sinabihan ni Yeager si Vlad na huwag itong magpapabagbog sa kalye dahil sa gabi ay magwa-warm up pa sila at sparring. Hindi naman daw siya ganoon katanga, sagot ni Vlad kay Yeager. Pero wala na daw tiwala si Yeager kay Vlad. Hindi nga ito makasakay ng kabayo. Walang masagot si Vlad kay Yeager. Bago umalis si Joseph at Yeager ay ibinili niya kay Vlad na magbigay ito ng report kada gabi at sabihan kaagad kung may napansin itong kainahinala. Nag-iisip si Vlad kung saan siya unang pupunta. Matagal-tagal na din bago siya nagkaroon ng malayang oras. Naglibot siya sa mansyon at napansing mas maliit ito kumpara sa mansyon ng Bayzid. Medyo luma din kung tingnan ang loob nito at tila hindi naaasikaso. Habang naglilibot ay gumalaw ang espada ni Vlad. Nagsalita ang boses sa kanya at sinabing naalala niya na nakapunta na siya sa lugar na ito. Naalala nito ang puno sa isang burol sa labas ng mansyon. Sinabi ni Vlad na mukhang kailangan niya pumunta sa lugar na payapa para makapagdasal. Ang kasunduan ni Vlad at ng boses ay ibibigay ng boses ang kanyang alam sa espada kay Vlad at si Vlad naman ang tutulong sa pagbalik ng alaala niya. Sa nakalipas na mga araw ay ang palaging si Vlad lang ang nakakatanggap ng tulong mula sa boses, ngayon ay panahon naman para makabawi siya dito. Pumunta na si Joseph kay Alicia. Nagpasalamat si Alicia kay Joseph dahil tumugon ito sa kanyang imbitasyon. Sinabi ni Joseph na nararapat lang ito tumugon sa karapat-dapat na tagapagmana ng trono. Ang tawag ng magkadugo ay mahalaga para sa kanila at pumayag na din si Count Bayzid dito. Ang desisyon na lang ni Alicia ang hinihintay. Sinabi ni Alicia na buo na ang kanyang desisyon at papayag ito sa kagustuhan ng Count, ito lang ay kung mananalo ang grupo nila sa duelo. Mukhang may kapalit na hiningi si Count Bayzid sa pagtugon sa imbitasyon ni Alicia. Sinabi ni Joseph kay Alicia na wala itong dapat ipag-alala dahil ang espada ng Bayzid ay laging nananalo. Lumabas na sila Joseph kasama si Vorden at Yeager. Sinabi ni Vorden na huwag nilang ipagwalang bahala si Alicia. Sumang-ayon din si Yeager, ang kanyang tunay na ugali bilang babaeng leader ay lumalabas. Ayon kay Joseph ay hanggang sa huli, napanatili ni Alicia ang advantage niya sa kasunduan. Pero para kay Joseph, ang kanilang plano ay hindi magbabago. Sa kabilang parte naman ng mansyon, ay pumunta si Vlad sa puno sa itaas ng burol. Sa ilalim pala ng puno ay mayroon nakalibing. Sa isip ni Vlad ay sana nag-awan niya rin ng puntod ang kanyang ina. Napansin ni Vlad na mukhang hindi masyado naaalagaan at nalilinisan ang lugar. Napansin ni Vlad na gumalaw ang espada at tila may pinaparating kay Vlad. Naintindihan ito ni Vlad at naalalang kailangan pala magbigay galang at bumati sa may-ari ng lupa. Wala naman daw sinabi ang boses para gawin ito ni Vlad. Sinabi ni Vlad sa boses na tingnan daw nitong mabuti ang lugar hanggang sa gusto niya. Hindi na niya nakita ang kabalyero na dapat ay kanyang pupuntahan para lang akyatin ang burol na ito. Nagpasalamat ang boses kay Vlad. Itinusok ni Vlad ang espada habang nakaluhod sa harap ng punong kahoy. May naaalala daw ang boses at tila unti-unting bumabalik ito sa kanya. Naalala niya ang puno, maliit pa daw ito noon pero hindi niya alam kung kailan ito. Tila nandito siya noon at may kasama. Mukhang nakikilala din daw siya ng bagay na nakatingin sa harap nila. Tinanong ng boses kung pwede daw ba nito mahiram ang katawan ni Vlad panandalian. Pumayag si Vlad dahil sandali lang naman daw ito. Nang sumanib na sa kanya ang boses at lumabas ang asul na aura, binuksan ni Vlad ang kanyang mga mata at nakita ang isang malaki at puting serpent. Isa daw itong espiritu, sabi ng boses. Mukhang madami-daming kakaibang bagay na ang nakikita ni Vlad sa loob ng nakaraang mga araw. Sinabi ni Vlad na tila ay nakatingin ito sa kanya. Ayon sa boses ay sa kanya ito nakatingin na nagkataon na sa loob ng katawan ni Vlad. Unti-unti itong lumalapit sa kanila at tila nangamba si Vlad. Mukhang hindi naman ito manggangagat ayon sa boses. Paano daw ito nasabi, tanong ni Vlad. Napansin din ni Vlad na kakaiba at masyadong malaki daw ang serpent na ito pero hindi siya nakakaramdam ng takot.
Tila maganda ang pakiramdam niya na parang tagsibol ang klima sa burol na ito. Biglang may lumapit sa likuran ni Vlad at tinanong kung sino siya. Nagulat si Vlad at biglang naglaho ang aura pati na ang serpent sa harap nila. Paano daw ito nakapunta sa burol, tanong ng babae. Bawal daw ang pag-akyat sa itaas ng burol maliban sa pamilya ng Hynel. Ang babae ay may asul na buhok at may dalang panglinis. Mukhang isa sa mga katulong ito sa pamilya Hynel. Masama ang tingin niya kay Vlad, humingi ng paumanhin si Vlad sa kanya. Naghahanap daw ito ng tahimik na lugar para makapagdasal at napunta dito sa itaas ng burol. Nalito ang babae. Sinabi ni Vlad na hindi siya masamang tao at ipinakita ang ID token na binigay ng pari sa kanya. Nagpakilala siya na isang vassal ni Sir Yeager na kabalyero. Mabuti daw ito, hindi siya kadudadadang tao. Pero parang di pa rin kumbinsido ang babae, naisip ni Vlad na mukhang walang galang nga ang pagpunta at pagtayo ng isang dayo sa puntod ng isang noble. Kapag nagsalita daw ang babaeng ito kay Joseph ng masama tungkol sa kanya ay maaaring malagay siya sa alanganin na sitwasyon at malilintikan siya kay Yeager. Kailangan may gawin siya para hindi siya nito isumbong kay Joseph. Nag-alok si Vlad ng tulong. Sinabi ni Vlad na mukhang katulong ang babae dito sa mansyon at nagpunta dito sa puntod para maglinis. Nalinisan na daw ito ni Vlad ng kaunti bago pa siya naabutan ng babae dahil maraming dahon ang nakatabon sa puntod. Tinanong ng babae kung nilinisan ba talaga niya ito. Sinabi ni Vlad na isang karaniwan at kagandahang loob ang magbigay galang sa may-ari ng lupa. Kinuha ni Vlad ang panglinis na dala ng babae pero humingi ito ng pabor sa babae. Pwede daw ba na palampasin na lang ng babae ang ginawa ni Vlad ngayon dahil kapag nalaman ni Yeager ito ay tiyak na malilintikan siya, papayag lang ang babae kung nalinisan na niya ito ng mabuti. Sa isip ni Vlad ay naiinis ito. Ang magaganda talaga ang palaging mahirap pakiusapan. Sinimula na nga itong linisin ni Vlad. Nakangiti naman ang babae habang ginagawa ito ng kawawang vassal. Napakaganda ng panahon sa itaas ng burol sa mga oras na iyon. Kinaumagahan ay pinuntahan na ni Vlad ang training ground ng mansyon. Nanunood ito ng sparring ng dalawang kabalyero. Sinabi ng bosses na malakas daw ang isang kabalyero. Si Sir Colin daw ba ang tinutukoy ng bosses? Tanong ni Vlad. Si Colin nga, sagot ng boses, at kapag nataman ka daw niya ay pati buto mo masisira. Malakas nga siya kaya tinatawag siyang Dirty Boar of the Midlands, sabi ni Vlad. Pero para sa kanya ay si Sir Pablo ang mas kahanga-hanga. Sumang-ayon dito ang boses. Ang teknik niya sa paggamit ng kalasag ay napakagaling. Veterano daw ito sa pagsangga ng mga atake. Hindi makapaniwala si Vlad sa mga warm-up sparring na ito bago ang duelo bukas. Napaka-intense ng sparring. Tinanong ni Vlad kung kailangan bang maging ganyan kakagaling bago maging isang kabalyero. Kahit si Sir Vorden daw ay isang kabalyero din. Sagot ng boses, naisip ni Vlad na hindi pala lahat ng kabalyero ay pare-pareho. Napagtanto na niya ngayon ang kanyang lugar sa mundong ito ng mga kabalyero. Sobrang layo ng agwat niya sa mga tunay na mandirigma. Dumating na ang araw ng duelo. Inaayos na ni Vlad ang suot na armor ni Yeager. Napansin ni Vlad ang lalaking may asul na buhok. Mukhang ito ang may balak na kunin ang trono sa kanyang pamangkin, si Endre Hynel. Sinabi ni Yeager kay Vlad na buksan ito ang mga mata niya. Minsan lang ito makakakita ng ganitong mga duelo sa gitna ng mga kabalyero. At huwag daw nito dibdibin ang kung ano man ang nakita niya kahapon sa sparring. Nalito si Vlad kung paano nalaman ni Yeager ang iniisip niya. Nakasulat daw ito sa buong mukha ni Vlad. Ayos lang daw ito dahil nagsisimula pa lang si Vlad. Ang bata ay nagsisimula sa paglakad, hindi pa ito handang tumakbo. Kung mas mataas ang iyong goal ay mas malayo ang daan na kanyang tatahakin. Maglakad daw muna ito bago tumakbo. Naintindihan ni Vlad ang ibig sabihin ni Yeager. Habang pinapangaralan ni Yeager si Vlad ay may biglang sumigaw. Magbigay galang daw sa pagpasok ng leader. Sa isip ni Vlad ay makikita na rin niya ang leader ng Hynel family. Hindi niya pa daw ito nakikita simula nang dumating sila. Pumasok na si Alicia Hynel. Nawalan ng lakas si Vlad at biniro pa siya ng boses na idagdag na daw sa kasalanan niya ang pag-insulto sa isang noble at tinawag pa itong katulong. Habang naglalakad si Alicia ay napansin niya si Vlad. Tiningnan niya ito. Natakot si Vlad dahil nakilala siya nito. Pero ngumiti lang si Alicia. Nagsalita na ang isang pari at sinimulan ang tradisyon. Ito ang duelo na kung saan nakataya ang lahat.
Isang honorable pero brutal na duelo. Ang dugo ng mga noble ay malinaw na bughaw. Taglay nito ang malamig na damdamin, responsibilidad, tungkulin, at karma na hindi makikita sa mainit na pulang dugo. Pero si Alicia ay hindi pa handa para maging isang malamig na leader. Itinapon niya ang puting towel para itigil ang unang laban dahil nakikita niya na natatalo na ang kanyang kabalyero na si Sir Duncan. Pero para sa kabalyero ay hindi pa ito tapos. Lalaban pa siya. Sinabi din ng pari na itigil na ito dahil sumuko na si Alicia sa unang duelo. Isang magandang duelo ang ginawa nila, sabi ng kanyang kalaban, ang kalaban pala ni Duncan ay ang kanyang tauhan na sa Chard. Siya ang nagpalaki at nagturo sa kabalyerong ito para paglingkuran ang pamilyang Hynel pero kumalaban ito sa kanila. Inanunsyo ng pari na sa unang duelo, ang nagwagi ay ang kabalyero ni Endre na si Chard, magandang simula daw ito para kay Endre. Ang susunod na laban ay si Jaeger at ang Dirty Boar ng Middlelands na si Colin. Inulit ng pari ang rules. Bawal ang paggamit ng aura. Sa isip ni Jaeger ay sinabihan niya si Vlad na manood ng mabuti. Masyado pa siyang bata at hindi pa marunong lumakad pero sinusubukan na nitong tumakbo. Obserbahan daw nito ng mabuti dahil ito ang kanilang leksyon sa araw na ito at ang kanilang study material ay ang Dirty Boar o ang Warthog ng Middle Region na si Colin. Unang umatake si Colin. Naiwasan ito ni Jaeger, patuloy ang pag-awang atake ni Colin kay Jaeger. Sa isip niya ay isang hakbang lamang ang agwat nila at kaya niyang talunin si Jaeger. Bibilisan at lalakasan pa daw niya. Pero naiiwasan lang ito ni Jaeger. Para sa mga taong nakakita ay lamang si Colin at naku-corner niya si Jaeger. Pero iba ang nakikita ni Pablo. Hindi daw nakikita ng mga ordinaryong tao na unti-unti nang lumilipat ang momentum kay Jaeger. Naiinis na si Colin dahil hindi niya maabutin si Jaeger. Umatake si Colin at sa ataking ito ay makikita ang lakas niya. Si Jaeger ay humanda na rin para atakihin ito. Sinabi ng boses kay Vlad na obserbahan itong mabuti dahil ito ay gagawin ni Jaeger para makita niya. Na-block ni Jaeger ang attack ni Colin at nakagawa ng gap. Pinapaliwanag ng boses kay Vlad na nakagawa si Jaeger ng gap dahil sa block na ginawa niya, at sa gap na ito umaatake si Jaeger. Ito ang tinatawag na counter-attack technique. Mukhang naiintindihan na ni Vlad. Ang counter-attack ay ang pag-atake sa gap na ginagawa ng pag-block sa paparating na atake. Napaluhod si Colin sa harap ni Jaeger. Nasa ibang level si Jaeger. Ito ang napagtanto ni Colin. Napakataas na level na hindi maabot ng isang ordinaryong kabalyero. Sumuko si Colin sa duelo nila ni Jaeger at ay dengklara ang panalo ni Jaeger. Isang panalo ay naibigay sa kay Alicia. Masama ang mukha ni Endre at mga kasamahan nito. Tinanong ni Jaeger si Vlad kung naobserbahan daw ba nito ng mabuti. Oo ang sagot ni Vlad at nagpasalamat ito kay Jaeger. Simula na ng ikatlo at huling duelo. Nagpakilala ang isa, siya daw si Pablo ng Arnstein para kay Endre. Sinabi naman ng isa na bakit masyadong awkward si Pablo ngayong magkakilala naman sila. Binigkas ulit ni Pablo ang kanyang pangalan at pinagmulan kaya walang magawa ang isang kabalyero kung di magpakilala bago ang duelo. Siya si Joubert Chazod. Ginawa ito ni Pablo dahil nirerespeto niya ang tradisyon ng duelo at isa siyang tao na matindi ang prinsipyo at paniniwala sa pagiging kabalyero niya. Sinabi ng boses na nakakita ng malakas na tao si Alicia. Si Pablo ni Endre ay kasing lakas ni Colin pero si Joubert ay iba sa kanila. Pero ikinagulat ng lahat ang ginawa ni Joubert. Pati si Joseph ay nagulat. Si Joubert, na proxy ni Alicia galing sa pamilya ng Chazod ay nag-withdraw sa duelo. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Trinedor sila ni Joubert. Galit ang makikita sa mukha ni Joseph. Biglang nagsalita si Endre at sinabing dito na nagtatapos ang duelo kung aatras si Joubert. Siya na daw ang panalo sa duelo. Naisip ni Joseph na sa simula pa lang ay 4 na ang hawak ni Endre. Inanunsyo na ni Endre at iniutos sa pari na ihayag na mismo sa ngalan ng simbahan na siya ang natatanging Hynel. Biglang nagsalita si Joseph at pinigilan si Endre. Hindi pa daw ito tapos, masaya naman si Endre at pinaliwanag kay Joseph na umatras na si Joubert at wala ng kabalyero si Alicia. Tapos na ang duelo. Pero para kay Joseph, hindi pa tapos ang duelo hanggat hindi siya kumbinsido sa resulta. Ang Bayezid ay walang intensyon na palagpasin at tanggapin ang kinalabasan ng mga tao ni Endre mismo ang may gawa. Binulungan si Endre ng kanyang kasama na pakinggan muna pansamantala si Joseph.
Siya ang representante ng Norte habang ang kanilang mga kabalyero naman ay mula sa Central. Kung magkaroon ng problema dahil sa duelong ito ay baka pagsimulan nito ng hindi pagkakaintindihan ng Norte at Central. Tinanong ni Endre si Joseph kung ano ang iniaalok nito. Sa isip ni Joseph ay wala na sa mga kamay nila ang inaasahan na pinakamagandang resulta pero kailangan niya nalang iwasan ang pinakamasamang resulta na pwedeng mangyari. Tanging panalo laban kay Pablo ang makakabigay sa kanila ng pinakamagandang resulta. Sinabi ni Joseph na ipagpatuloy ang duelo. Hindi pwedeng madungisan ang reputasyon ni Alicia dahil lang may umatras sa duelo. Tinanong ni Endre kung meron ba silang kapalit kay Joubert. Kapag meron daw ay papayag sila. Sa isip ni Endre na si Duncan lamang ang kabalyero ni Alicia at hindi din pwedeng magdala ng madaming kabalyero si Joseph kaya siguradong hindi matutuloy ang duelo. Pero napalitan ang ngiti ni Endre ng pangamba ng sinabi ni Joseph na meron siyang kapalit kay Joubert. Si Joseph ng pamilya Bayzid, at sa ngalan at dangal ni Alicia, pinakikilala ang isang matapang na mandirigma. Si Vlad ng Sora, nabigla ang lahat sa inanunsyo ni Joseph, kahit si Vlad ay nagulat, nagalit si Endre dahil hindi naman daw kabalyero si Vlad at hindi karapat-dapat para sa isang duelo. Sinabi ni Joseph na sa duelo na nakataya ang dangal, sino man ang may hawak na espada ay pwedeng sumali. Pero para kay Endre ay isa lamang itong vassal at para elaban nito kay Pablo ay kahihiyan sa Arnstein. Nagalit at sumigaw na si Joseph. Naisip daw ba nila ang dangal ng pamilyang Bayzid habang ginagawa ang kanilang maruruming paraan para makuha ang resulta ng duelo? Malakas daw ang loob ng mga ito na dungisan ang Bayzid sa pinagagawa nila. Tinitiyak daw ni Joseph ang reputasyon ni Vlad. Walang magawa si Endre. Sa isip niya ay isang vassal lang naman ito at walang magagawa kay Pablo. Isinuot ni Jaeger ang armor kay Vlad. Tinanong ni Vlad si Jaeger kung kailangan ba talaga nito na lumaban sa duelo at isa pa. Isang kabalyero ang kanyang makakalaban. Hindi naman daw siya mamatay, di ba? Dagdag na tanong ni Vlad. Kung mapunta man sa pinakamasamang senaryo ay makikialam na si Jaeger. Lumapit si Joseph kay Vlad. Niyakap niya ito at bamulong kay Vlad. Kailangan niya lang tumagal ng 10 minuto. Naplano na niya ang lahat at nabigyan niya na din ng utos si Vorden. Kailangan lang nila ng oras. Tinanong ni Vlad kung sapat na ba ang 10 minuto pero sinabi ni Joseph na mas mabuti kung tumagal pa ito. Gagawin daw ni Vlad ang makakaya niya para tumagal. Sinabihan siya ni Joseph na mag-ingat. Pumunta na sa gitna si Vlad at nagbigay galang kay Alicia bago humarap kay Pablo. Nagpakilala si Vlad kay Pablo bilang Vlad ng Sora. Itinapon ni Pablo ang kanyang kalasag at galit na sinabi kay Vlad na hindi daw siya karapat-dapat para marinig ang kanyang pangalan. Hindi na daw ito kagalang-galang simula nang humarap ang isang bata sa harap niya. Sa isip ni Vlad ay galit siya sa salitang karapat-dapat. Bakit daw ang tao ay palaging sakim sa magagandang at makikintab na bagay? Galing nga siya sa isang lugar na walang halaga pero ano daw ang kulang sa kanya? Wala daw siyang intensyon na maging isang walang kwenta lang at hindi karapat-dapat. Tinanong ni Vlad si Pablo kung ano ba ang pinagkaiba nilang dalawa. Sinabi ni Pablo na bumaba na nga ang standard ng Bayzid. Pwede daw hindi sundin ni Vlad ang rules ng duelo at ibigay ang lahat ng makakaya niya. Nagsimula na ang duelo. Sa araw na yon, si Vlad ay karapat-dapat na kuminang. Dahil sa unang pagkakataon, siya ay gumamit ng espada hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Tinuturuan ng boses si Vlad. Punteryahin daw nito ang kaliwang parte ni Pablo kung saan siya palaging nakahawak ng kalasag. Nakakatakot ang mga nakasanayan. Sanay si Pablo na may kalasag pero tinapon niya ito dahil bata ang kalaban niya. Mabilis si Vlad at tila nag-alala si Endre. Hindi ordinaryong bata si Vlad ayon sa mga nanunood. Sa isip ni Pablo ay napaka-natural ni Vlad sa paghawak ng espada at may taglay na bangis na parang isang gutom na lobo. Sinabi ni Pablo kay Vlad na meron daw itong taglay na fighting spirit pero hindi pa ito sapat. Biglang inatake ni Pablo ng malakas si Vlad, napaluhod siya habang sinasangga ang atake ni Pablo. Wala pa daw si Vlad sa lebel ng mga kabalyero. Pakiramdam ni Vlad ay hinahataw siya ng malalaking bato. Patuloy na hinahagupit ng espada si Vlad at wala itong magawa kundi sanggain lang. Sinabi ng boses na huwag itong sanggain ng diretso. Subukan nitong salagin at ibahin ang direksyon ng atake, isang hataw ng espada ang pinakawalan ni Pablo at natapon si Vlad sa pader.
Sinabi ni Pablo na magaling ang pinakita ni Vlad at karapat-dapat daw itong purihin. Sayang lang at dito sila nagkita, tatapusin na sana ni Pablo si Vlad sa isang atake. Pero biglang nagsalita ang boses. Sinabi ng boses na binigay na ni Vlad ang lahat. Sa pagkakataong ito ay siya naman. Handa na sanang makialam si Yeager pero nasalag ni Vlad ang atake ni Pablo. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Vlad. Kahit si Alicia ay natulala pati sila ni Andra at mga kasamahan niya. Ito ay hindi simpleng pagsalag lang. Ito ang ginamit na teknik ni Yeager laban kay Colin. Ang counter-attack technique. Imposible daw ito, isang vassal na kayang basalag ang atake ng isang kabalyero. Mukhang nagkataon lang ito sabi nila Andra at mga kasamahan nito. Ni hindi na niya mabuhat ang kanyang espada. Sa isip ni Pablo ay hindi ito nagkataon lang. Nagsalita si Vlad. Kinakausap nito ang Sarli. Mukhang wala nang malay si Vlad. Hindi, ito ay nalulunod sa kanyang sariling alaala. Ang batang hindi karapat-dapat ay parating naghahangad na lumiwanag. Naghahangad ito ng kakayahan at pag-asa para sa isang pagkakataon. Naghahangad ang batang ito na maging karapat-dapat at makapunta sa nagnay-ningning na lugar. Sinabi ni Vlad na gusto niya din maging karapat-dapat at makapunta doon. Ang bulaklak ay sinubak na mag-umusbong. Napakarilag na bulaklak na walang nakakita. Hindi makapaniwala si Andra na nakikipagsabayan si Vlad kay Pablo. Kahit si Yeager ay hindi rin makapaniwala dahil unang beses niyang pinakita ito kay Vlad at di inaasahan na gagamitin niya kaagad ito. Napansin ni Pablo na wala na ang talam sa mga espada ni Vlad pero napalitan naman ito ng determinasyon. Nakakamangha daw ito. Hindi niya alam kung saan nakatuon ang determinasyon ng batang nasa harap niya. Habang patuloy ang palitan ni Pablo at Vlad ay napansin ni Pablo na tila umiiyak ang espada ni Vlad. Pero hindi, ito ay umuusbong. Kaya dahil dito napagdesisyunan ni Pablo na tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang kabalyero. Sineryoso ni Pablo ang kanyang atake dahil para sa kanya ito na ang panahon para umusbong ang batang nasa harap niya at tutulungan niya ito. Pagkasalag ni Vlad sa espada ni Pablo ay biglang may lumalabas sa kanyang espada. Isang palatandaan, sumigaw si Pablo at pinakuha ang kanyang kalasag. Nagpakilala siya kay Vlad bilang Pablo ng Arnstein. Ang batang karapat-dapat, ano daw ang pangalan nito? Tanong ni Pablo kay Vlad. Ang batang ipinanganak sa hindi karapat-dapat at walang halagang eskinita, ay naglalakad patungo sa lugar na karapat-dapat at nagliliwanag. Ang batang ito ay napatunayan ang kanyang halaga. Nagliwanag ang kanyang mga mata at katawan. Sumigaw at nagpakilalang siya si Vlad ng Sora. Lumiwanag ang paligid sa harap nila Joseph, Yeager, Alicia at lahat ng nakasaksi ng pangyayari. Inilabas din ni Pablo ang kanyang aura. Sumigaw si Pablo at hinamon si Vlad at ibinigay ng dalawa ang kanilang buong lakas sa isang matinding sagupaan. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos ang laban. Nawala ng malay si Vlad at duguan ang mga kamay nito pero nandoon si Pablo na umalalay kay Vlad. Sumigaw si Andra na gumamit ng aura si Vlad. Bawal daw ang paggamit ng aura sa duelo. Sa isip ni Pablo ay nainis ito dahil hindi nila makita ang bulaklak na umusbong sa kanilang harapan at sa halip ay ang pagkapanalo pa rin ang kanilang iniisip. Lumapit si Yeager at Joseph kay Pablo at nagpasalamat sila dahil ginampanan daw nito ang kanyang tungkulin bilang isang kabalyero. Ginawa lang daw niya ang nararapat at isang karangalan daw ang maging parte ng pangyayaring yun. Tinanong ni Joseph ang pari kung aura ba talaga ang ginamit ni Vlad. Aura nga ito sagot ng pari. Biglang nagsalita si Joseph at nagtanong, ang batas ng duelo o ang code ng Swordmaster, alin sa dalawa ang mas matimbang, hindi ito masagot ng pari. Ano kaya ang code ng Swordmaster? Isang tao lamang ang natawag na Swordmaster sa buong kasaysayan at may code o batas na kaakibat ito at sakop nito ang lahat na gumagamit ng espada lalo na ang mga kabalyero na gumagamit ng aura. Ang code ng Swordmaster ay dangal at tungkulin, at kaugnay din ito sa Royal Authority. Sinabi ni Joseph kay Andra na ang batas ng duelo ay ang code ng Swordmaster ay magkaugnay. Walang makakasagot nito kung alin ang mas matimbang dahil hindi pa ito nangyayari sa kasaysayan. Kailangan na maiulat ito sa simbahan at sa hari. Sila na ang baalang humusga sa insidenteng ito at habang hindi pa nila napagdesisyunan ng kasong ito ay walang bisa ang duelo na nangyari. Hindi makasagot si Andra.
Ano kaya ang ibig sabihin ng code at ano ang nilalaman nito at bakit ganoon na lang kahalaga na kailangang tulungan na umusbong ang isang swordsman kahit ito ay kalaban mo pa? Lahat ng mga bata at maselang bagay dito sa mundo ay may karapatan na umusbong. Maganda ang magkaroon ng potential. At ang mga batang iyon na kayang ipahayag ang kanilang potential sa pamamagitan ng kanilang sariling mundo ay mahalaga, kaya kailangan protektahan ang pagkakataong iyon. Ang lahat na nagdadala ng espada na may dangal ay sumusumpa sa pangalan ng Swordmaster. At tumutupad sa tungkulin nito. At ang kauna-unahang code na ay dineklara ni Frausen, ang Swordmaster at Founding King. Sino kaya ang misteryosong Frausen na kaisa-isang Swordmaster sa kasaysayan? Alamin natin ito sa mga susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood ng ating video at sana ay nagustuhan po ninyo. Please like our video and subscribe to our channel. See you soon mga ka-recap.